Samantala, nakikipag-ugnayan na ang DSWD sa Metro Manila LGUs para tiyaking ligtas ang mga nakatira sa lansangan sa epekto ng bagyong Opong. Yan ang ulat ni Noel Talakay. Sa gilid ng kalsada nakatira si Mary Grace Silva, tanging trapal lang ang kanyang panangga sa ulan. Kaya kung may sama ng panahon, wala po talaga kayo masisilungan. Diyan lang po talaga sa tinutulugan po namin. ang mga kagaya ni Grace ang naisagipin ngayon ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa ilalim ng kanilang pag-abot program. Una itong ipinatupad sa National Capital Region o NCR. Bago pa man dumating ang bagyong Opong sa NCR, pinaigting na ito ng DSWD sa pamamagitan ng pagkikipag-ugnayan ng ahensya sa mga lokal na pamahalaan ng NCR para matiyak na ligtas sa kapahamakan na dala ng bagyong Opong ang mga nakatira sa lansangan ng Metro Manila. Well, itong mga street dwellers, mga families and individuals in street situations, hindi na po natin hihintayin na sila maapektuhan ng pagulan o pagbabaha. Ang gagawin po natin, tayo ay magsasagawa ng reach out activities kasama po yung mga local government units. Panawagan ng DSWD i-report sa kanilang ahensya o sa LGU kung sakaling may alam silang nakatira sa lansangan, habang ang nasa labas ng Metro Manila maaaring lumapit sa mga field office ng ahensya at mga LGU. Ayon sa Pag-asa, wind signal number 4 ang pinakamataas na storm signal sa ilalim ng typhoon category. May dala itong hangin na may lakas na 118 hanggang 184 kilometers per hour. Makakapinsala ng bahay, mga poste at mga puno at marami pang iba. Dito natatakot si Mary Grace dahil posibleng liparin ang kanyang tirahan na gawa lamang sa trapal. Natatakot po talaga kami, lalo pag may bata rin po kasi ako eh. May maliit din po akong batang inaalagaan. Samantala, nasa mahigit 38,000 na mga family food packs ang naka-preposition dito sa Metro Manila at patuloy pa rin ang paghahatid ng DSWD ng mga family food packs sa mga lugar na tinamaan ng Mirasol, Nando at sa mga lugar na posibleng daanan ng bagyong Opong. Pinaigting din ng ahensya ang produksyon ng mga family food packs sa Luzon at Visayas Disaster Resource Center. Nananawagan naman si Dumlao ng volunteers sa kanilang Luzon Disaster Resource Center para mapadali ang pag-repack ng mga family food packs bilang bahagi ng paghahanda ng ahensya matapos manalasa ang isang sama ng panahon. Sa ngayon, mayroon na lang 2.5 million na bilang ng family food packs na nakastockpile ang DSWD. Nakapaghatid na rin ang DSWD sa mga pantalan ng ready-to-eat foods at mga non-food items tulad ng mga hygiene kits, sleeping kits, kitchen kits at family clothing kits. Noel Talakay para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.